Hindi inakala ng pamilyang ito na ang taong pumatay pala sa kanilang mahal sa buhay ay nasa harapan lang din nila mismo. Dahil ang taong kasama nilang umiiyak at nagipaglibing pa sa mga biktima ay siya rin pala ang tunay na salarin. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong August 30, 2023, isang ama ang pauwi na sa kanilang tahanan pagkatapos itong mamasada ng pedicab buong araw. Matatagpuan ang bahay nila sa medyo taas na ng bundok, mga 200 ng metro ang layo mula sa main road. Dahil doon, masasabi mong medyo liblib na ito at malayo rin sa kabiasnan. Pagkapasok niya di umano sa bahay, agad niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na yakap at halik ang sumalubong sa kanya, isang karumal-dumal na krimen ang bumungad rito. Sa labas ng kanilang tahanan, natagpuan daw niyang nakadapa na sa lupa ang kanyang live-in partner, katabi ng anak nilang 5 buwan pa lamang. At mga ilang hakbang lang mula doon ay ang katawan ng isa pa nilang anak na 3 taong gulang naman. Ang tatlo ay tadtad ng saksak sa kanilang katawan, naliligo sa sarili nilang mga dugo at wala ng buhay. Sa kanyang pagkagulantang, agad di umano itong humingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay na mabilis namang tumawag sa mga otoridad. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating naman kaagad ang pinuno ng barangay kasama na ang pulisya at soko. Sa pinangyarihan ng krimen, inabutan nila doon ang ama ng tahanang mukhang balisa kasama ang iba pa nitong mga kapitbahay na nagtipon-tipon na rin sa lugar. Ang 3 biktima ay kinilala bilang ang ina na si Rhea Oreo at ang 2 nitong mga anak na sina Andrea at Edison. Nang puntong iyon, ang pinakabumabagabag lang na bagay sa isipan ng lahat, sino naman ang walang pusong tao ang pumatay sa walang kalaban-labang mag-iinang ito at ano ang kanilang motibo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, agad nilang pinag-aralan ang crime scene pati na rin ang background ng mga biktima upang malaman kung ano-ano ang mga posibleng anggulo sa kaso. Si Rhea Oreo ay isang 26 years old na ina na ipinanganak noong May 16, 1997 sa kanyang mga magulang na sina Nery at Rodolfo Oreo. Simple lang ang pamumuhay ng kanilang pamilya kung saan ang kapatid niya ay nangingisda habang sila naman ay nag-aalaga ng nyugan sa barangay Pupwa ng ilang taon na rin. Inilalarawan si Rhea ng kanyang pamilya bilang mabait at malambing na anak. Yun nga lang sa hirap ng buhay, hindi na ito nakapagtapos ng pag-aaral. Sa edad ng 16 anyos, maaga naging ina si Rhea nang nagpasya silang magsama sa iisang bubong ng kanyang unang partner na nagngangalang Andreo Casilbas. Nagbunga ang kanilang pag-iibigan ng 3 mga anak at naging maayos naman ang kanilang pagsasama sa loob ng 10 taon. Ayon pa nga kay Andreo, isang mabuting ina si Rhea at sadyang ito ay maalaga sa kanilang mga anak. Yun nga lang noong taong 2022, mahigit 1 taon pagkatapos maipanganak ang kanilang bunso, naging madalas di umano ang kanilang pag-aaway dahil sa pagsiselos ni Rhea sa ibang babae. Ito rin ang dahilan kalaunan kung bakit nagpasya silang tuluyan ng maghiwalay noong buwan ng May ng parehong taon. Ang kanilang panganay ay napunda sa poder ni Andreo habang ang 2 namang natitira ay naiwan sa poder ni Rhea. Mula noon, hindi na sila nagkaroon pa ng pagkikipag-ugnayan sa isa't isa at nagdesisyon na lamang na magsimula ng kani-kanilang panibagong buhay. Dito magal, muli namang nakahanap si Rhea ng bagong pag-ibig at ito naman ay ang kasalukuyan niyang ka-live-in partner na si Edito Candice. Si Edito ay taga-roon lang din sa Catbalogan, Samar at dati rin itong may asawa. Yun nga lang dahil sa isang malubhang sakit, maagang nawala ang kanyang may bahay. Mabilis na nagkamabutihan sina Rhea at Edito at tinanggap rin ito ang 2 anak ni Rhea ng buong puso. Kaya ng parehong buwan, nanirahan na si Rhea at ang kanyang mga anak sa Purok 1, Barangay Pupwa kasama niya. June 2022, biniyayaan naman ang 2 ng kanilang sariling anak nang muling nabuntis si Rhea. Ipinanganak nito ang bunso na pinangalanan nilang Edison Candice noong March 5, 2023. Bagaman hindi madali ang kanilang buhay, nagagawa naman ni Edito na punan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pamamasada ng pedicab at pag-aalaga ng nyugan.
Iyon na rin ang naging pinakakabuhayan ng kanilang pamilya. Sa interview pa ng pulisya sa mga kapitbahay at kamag-anak ng mga biktima, wala naman silang napag-alamang nakaalitan nito o nakaaway. Gayunpaman, ayon kay Edito, ang isang problema lang daw nila doon ay ang madalas na pagpasok ng mga magnanakaw sa binabantayan nilang property. Dahil dito, isa iyon sa mga tinutukan na anggulo ng pulisya sa kanilang investigasyon. Dagdag pa nga nito, sa tingin niya ang parehong mga taong pumatay sa kanyang mag-iina ay ang parehong tao lang din na pumatay sa ama ni Rhea noong taong 2022. Ang ama kasi nitong si Rodolfo ay siyang ang dating nagbabantay sa Nyogan at ilang beses din itong nagkaproblema sa mga magnanakaw sa kanilang lugar. Hanggang isang araw, ito ay natagpuan na lang na naaagnas na malapit lang din sa kanilang tahanan sa parehong barangay. Hindi na nasulba ang kaso nito dahil sa kakulangan ng mga ebidensya at wala rin silang nakuhang kahit anong lead sa kung sino man ang suspect. Subalit ang pinaghihinalaan nilang gumawa ng krimen ay isang magnanakaw. Paliwanag pa niya, magulo daw ang kanilang tahanan ng madatnan niya ito bukod pa sa iilang wallet na nawawala sa loob ng bahay na naglalaman ng kaunting pera. Gayunpaman para naman sa mga pulisya, kung totoong parehong tao ang gumawa nito sa kanyang pamilya at pagnanakaw lamang ang kanilang motibo, bakit napakabrutal naman ang paraan ng pagpaslang nila sa mga biktima na waribay sila ay may matinding galit sa mga ito. Ayon pa nga sa resulta ng otopsiya, ang tatlo ay tinaga at pinagsasaksak sa kanilang katawan ng napakaraming beses. Ang ina na si Rhea ay nagtamo ng isang taga, siyam na stab wound sa kanyang katawan at ginilitan din ang leeg nito. Samantala ang 5 buwan naman niyang anak na si Edison ay nagtamo din ng isang taga at 4 namang saksak. Pero ang pinakapinuruhan sa lahat ay ang 3 taong gulang na si Andrea na siyang anak nitong babae mula sa kanyang dating kinakasama. Nagtamo naman ito ng isang taga at 40 na saksak sa kanyang maliit na katawan. Kaya kung iisiping mabuti, ang ganitong klase ng pagpatay ay mukhang nagpapahiwatig na may personal at malalim na galit ang salarin sa biktima at hindi lamang simpleng pagnanakaw ang kanyang motibo. Pero dahil kulang pa ang kanilang ebidensya ng panahong iyon at wala rin CCTV sa area, hindi sila kaagad nagkaroon ng lead sa kung sino ang posibleng suspect sa kaso. Habang ipinagpatuloy ng pulisya ang kanilang investigasyon, inasikaso naman ng pamilya sa unang linggo ng Setyembre ang burol at libing ng tatlo. Hindi masukat na lungkot, bighati at sakit ang nararamdaman nila, lalo na ang ina ni Rhea dahil sa sinapit ng mga ito. Habang umiiyak at nakaharap sa ataol ng anak, nanawagan ito ng hustisya, hinihiling na sana mahuli din kaagad ang salarin upang mapagbayaran niya ang kanyang mga ginawa. Gayon din ang sambit ni Edito na humingi na din ng tulong sa media para makamit ang hustisya. Lingid sa kaalaman ng lahat, malapit lang pala sa kanila ang tunay na salarin na kumitil sa buhay ng 3 mag-iina. Pagkatapos mailibing ang kanyang pamilya, si Edito naman na ng puntong iyon ay isa sa mga person of interest ay kumuha ng lie detector test upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Gayunpaman, pagkaraan ng 2 araw, nang lumabas na ang resulta nito, ipinakita no na hindi siya naging tapat sa kanyang mga salaysay. Naging malaking suporta ito sa susupisyon ng pulisya na may kinalaman nga siya sa krimen katulad ng kanilang unang hinala. Nang sumunod na araw, bago pa man nila sabihin sa kanya ang resulta ng test, nagpasya naman si Colonel Norman Ala na magsagawa ng reenactment kung paano nadiskubre ni Edito ang mga katawan ng kanyang mag-iina. Naging cooperative naman siya dito at ipinakita niya sa mga otoridad ang lahat ng kanyang mga ikinilos noong August 30, 2023. Mula sa pag-uwi niya sa bahay hanggang sa pagkadiskubre niya ng mga bangkay at sa pagtawag niya ng tulong. Yun nga lang sa buong reenactment, maraming napuna ang pulisya, lalo na ang mga saksi, sa mga detalye na hindi tumutugma sa kanilang nakita noong araw na nadiskubre ang krimen. Isang halimbawa na lamang during sa reenactment, sa likod dito dumaan ang bahay sa halip na nasa harap kung saan karaniwan hindi naman doon ang kanyang ruta. Bukod pa doon, ayon kay Edito, pagkakita niya sa kanyang mag-iina, humagulgol daw siya sa kakaiyak pero pinasawalang katotohanan naman iyon ng mga saksi. Paliwanag pa nila, sa mga unang oras na nadiskubre ang bangkay ng kanyang pamilya, ni hindi man lang daw nila ito nakitaan ng emosyon o kahit isang luha man lang. Pag-alaala pa nila, napansin din ng mga ito na noong humihingi siya ng tulong, parang hindi naman siya nagmamadali at naglalakad lamang ng normal,
hindi kagaya ng ipinakita niya sa reenactment na siya ay tumatakbo. At hindi lang iyon ang nakita nilang inconsistency sa kanyang mga salaysay. Isang bagay pang naging mahalagang ebidensya din sa kaso ay na noong panahon na pumunta ito sa bahay ng chairman ng kanilang barangay, tumigil daw muna ito sa isang tindahan ng isa niyang kaibigan. Binanggit niya rito na may pumatay nga sa kanyang pamilya at iniwan niya doon ang bitbit niyang bigas, diaper at gas bago dumiretso na sa bahay ng chairman. Pero hindi lang pala iyon ang tanging bagay na kanyang iniwan. Iniwan niya rin doon ang daladala niyang gulok o itak na tumutugma naman sa murder weapon na ginamit sa pagpatay sa mga biktima. Gayunpaman, nang tinanong siya ng pulisya tungkol rito, hindi niya ito binanggit o dineklara man lang sa mga otoridad sa unang beses na kinuhanan siya ng mga ito ng salaysay. Nalaman na lang nila kalaunan na may iniwan palang itak doon nang nakita ito ng kanyang kaibigan at isinorender ito sa pulisya ng sumunod na araw pagkatapos ng krimen. Di tumagal dahil sa mga patong-patong na ebidensya laban sa kanya, hindi na nakayanan pa na Edito ang kanyang konsensya. Nang buwan din ng Setyembre, kusa na itong sumuko sa pulisya at inamin sa mga otoridad na siya nga ang may kagagawan sa pagpatay ng kanyang mag-iina. Paliwanag pa niya na gawa lang daw niya iyon dahil sa matinding pagsiselos. 6 na araw kasi bago ang krimen noong August 24, 2023, kinuha ng ina ng dating karelasyon ni Rhea ang 6 na taong gulang niyang apo na lalaki nang walang paalam mula sa bahay ni Edito. Bagaman sinabi ni Rhea na lola ng bata ang kumuha rito, hindi iyon ang pinapaniwalaan ng isa. Sa kanyang isipan, ang kumuha sa bata ay ang dati nitong karelasyon na si Andreo na para sa kanyang ibig sabihin ay may komunikasyon pa ang dalawa. Dahil dito, sobrang nagalit siya kay Rhea at mula ng araw na iyon, araw-araw na silang nag-aaway. Hindi rin di umano nakatulong na naririnig niya sa ibang tao na may kausap si Rhea na ibang lalaki. Sa makatuwid, sa buong 6 na araw bago nangyari ang krimen, may namumuo ng maitim na plano sa kanyang isipan. Nais niyang maghiganti kay Rhea sa iniisip niyang ginawa nitong pagtataksil sa kanya. Kaya noong August 30, 2023, bago pa man niya ipinarada ang binabiyahe niyang padikap noong 5:30 ng hapon, nauna na itong bumalik sa kanilang bahay mga bandang 3 p.m. Dala ng kanyang hindi pa rin humuhupa na galit, muli na naman silang nagtalo ni Rhea hanggang sa nandilim na daw ang kanyang paningin. Doon na niya kinuha ang kanyang itak at hinabol ang kanyang mag-iina upang tadtarin ang mga ito ng saksak. Iyon din ang parehong oras na may narinig na sigaw ang isa nilang kapitbahay. Pagkapatay niya sa 3, nilinis muna niya ang kanyang sarili bago bumalik sa bayan at bumili ng bigas, diaper at gas para kunwari iuwi sa kanyang pamilya. Ibinalik niya ang pinapasada niyang penicab sa paradahan mga bandang 5:30 ng hapon na siyang karaniwan na niyang schedule. At pagkatapos noon, umuwi siya sa kanilang bahay para umakto na nakita niya ang kanyang mag-iina na nasa ganoon ang kalagayan. Pagkalahad niya ng konfesyong ito, sinabi naman ni Edito na nagsisisi daw siya sa pagpatay niya sa 2 bata, ngunit hindi naman niya pinagsisisihan ang pagpatay niya kay Rhea. Sa investigasyon naman ng pulisya, nakumpirma nila mismo mula sa lola ng bata na siya nga ang kumuha rito dahil may kailangan silang puntahan na event sa school ng linggong iyon. Maliban pa doon, imposible ding makapunta sa kanilang lugar ang dating kinakasama ni Rhea dahil ng panahong iyon, naninirahan na si Andreo sa Olongapo at matagal nang wala sa kanilang lugar. Habang nasa kustodiya ng mga otoridad, nagawa rin nilang tanungin si Edito kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng ama ni Rhea, kung saan isang matinding revelasyon pa ang kanyang inilahad. Inako niya sa mga pulisya na siya rin pala ang totoong pumatay sa kanyang biyanan. Paliwanag pa niya noong gabi na iyon, nag-iinom daw silang dalawa nang bigla na lang silang may narinig na bumagsak na niyog sa isang bahagi ng property. Sa pag-iisip na may nagnanakaw na namang nakapasok sa niyogan, pinuntahan daw nilang dalawa kung saan nanggaling ang ingay upang tingnan kung may tao ba doon. Nang wala silang nakita, agad din naman silang naglakad pabalik sa bahay kung saan nasa harapan niya ang kanyang biyanan na si Rodolfo. Nang mga oras na iyon, narinig daw niyang bumulong ang ama ni Rhea na kung malaman niya lang na kung sino ang mga magnanakaw, siguradong papatayin daw niya ito. Pero sa utak naman ni Edito, ang kanyang pagkakaintindi, siya daw ang papatayin ni Rodolfo. Kaya upang hindi di umano mangyari iyon, inunahan niya na ito at tinadtad ng saksak. At sa loob ng lagpas 1 taon, walang sino man ang nakaalam ng tunay na pangyayari. Malamang iniisip din ni Edito
na kung nagawa niyang malusutan ang pagpatay niya sa kanyang biyanan dati, magagawa rin niyang matakasan ang pagpatay sa kanyang mag-iina ngayon. Sa pagkakataon nga lang ito, naging malaking tulong ang pagtutok ng media at ng mga otoridad sa kaso upang hindi ito basta-basta na lang makalimutan. Dahil sa konfesyon ni Edito Candes, siya ay opisyal ng sinampahan ng kasong parricide para sa pagpatay niya sa 5 buwan niyang anak na si Edison at double murder naman para sa pagpatay niya sa kanyang kinakasama na si Rhea at sa anak nito na si Andrea. Sa kasalukuyan, ito ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan at maring hindi na ito muli pang makaranas ng kalayaan. Sa kasong ito, masasabi kong hindi mo talaga alam kung ano ang kayang gawin ng isang tao kahit pa sa tingin mo minsan matagal mo na silang kilala. Sino ang mag-aakala na ang pumatay sa ama ni Rhea ay mismo ang tao din pala na pumatay sa kanyang mag-iina, sa sarili niyang anak? At anong klaseng tao ang kayang humarap sa publiko nang wala man lang bahid ng kahit konting pagsisisi o konsensya, umiiyak at nananawagan na sumuko na ang suspect, knowing na siya rin pala mismo ang tunay na salarin? Dahil sa kanyang walang saysay na pagsiselos, nadamay ang 2 inosenteng bata na wala namang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Para sa akin, ang may kaya lang gumawa noon ay isang alagad ng demonyo. Sa pagtatapos ng kaso, naway makahanap na ng katahimikan ang naiwang pamilya ng mga biktima at sana hindi na rin mabigyan pa ng pagkakataong makalabas ng kulungan ang salarin. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.